Kapag daw nan, okay, ang sinusundan nito is yung mga ganitong first mora. If you remember yung hiragana natin, di ba by row siya? Ta, chi, tsu, teto, da, ji, zu, de, do, na, ni, nu, ne, no. So, di ba, isang linya yon. So, halimbawa ito, yung line ng ta, da, at saka na, rows, no? Yung row na yon, isang buo, nan yon, lahat. Okay, nan. Yung, pag nadikit ito si nan dito kay ta, da, na, okay, lahat ng row na yon, yung buong nani, nu, ne, no, ta, chi, tsu, teto, da, ji, zu, de, do, lahat yon is sinusundan ito, nan. What else? Yan, halimbawa, ito. 'Di ba sabi nan des ka? Okay? 'Di ba de yan? So belong siya. Yan na. De. Sabi natin kasi ito, ta, da, na. Yan. So lahat ng row na yan, nan. So ibig sabihin yan, what is that? Sorry, nan des ka? Ano pa? Ito, example. 'Di ba yung na natin kanina is letter N? So belong ito sino, 'di ba? So ganun din. Nan no hon des ka? Okay? Nan pa rin. What is the book about? Nan no hon desu ka? Then ito, 'di ba? Yung ta. Sa ta row, nandun si to. So, nerumae ni nanto imasu ka? Okay? What do you say before going to bed? Don't worry, yung mga examples dito is yung iba advanced na. Pinapakita niya lang yung mga example na sinusundan nitong nan. Okay? Dahil nga sa rule natin, ta, da, at saka na, rows. So ito, pasok pa rin, no? To. Okay. And what else? Yung mga counter suffix. Okay, counter suffix or the like. If you remember yung ating appendices, di ba, yung mga suffix doon, tulad nito, yung sai, di ba, yung sa nansai. So, nan din doon, nansai, nangkai, nanggay, yung mga question word na mga counter suffix. Di ba, yung suffix, yung meron sa unahan, isay, nisay, yung mga suffix. So yan, belong sila dito. Nan yung ginagamit natin. So, aside from doon, lahat na gagamitin na ay nani. Okay? Hindi na nan. Nani na. So, nani is used in all other cases na hindi nabanggit. Halimbawa, ito, yung o. Di ba? Yung nani. O, kay mas ka. Kasi hindi naman siya bilong doon sa mga suffix. Hindi rin siya bilong kay ta, da, na, rose. Di ba? O, ito. So, nani yo kay mas ka, what will you buy?